Mahal kong mga kaibigan, kahapon ako ay nag-message, nag-sermon kumbaga. At ang aking paksa kahapon ay sa church ay 3 hakbang na gagawin mo kapag dumating ang oportunidad sa iyong buhay. Ayun. Ang tanong, ano yung 3 hakbang na gagawin mo kapag dumating ang isang oportunidad sa iyong buhay? Kasi hindi pwede na hindi dadaan ka sa 3 hakbang na ito. Or else, mabibigo ka. Kaya, sinabi ko sa kanila na ito ang 3 hakbang na gagawin natin kapag dumating yung oportunidad. Okay? Ano bang mga oportunidad? Oportunidad na magkatrabaho ka. Oportunidad na makapag-aral ka. Oportunidad na makapagnegosyo ka. Oportunidad na ikaw ay makapag-asawa ng maganda o gwapo. Oportunidad na ikaw ay magkaroon ng ari-arian. Oportunidad na ikaw ay makabili ng lupa. Di ba? Oportunidad na ikaw ay magkaroon ng house and lot. So yung mga oportunidad niyan, pag dumating sa iyong buhay, ano yung 3 hakbang na dapat mong gagawin para tuloy-tuloy ang ligaya? Okay? Uy! Isus! Pambihira. Hindi na huli-huli, lakas maghila. So yun mga kaibigan ang message ko kahapon. Sana nakadalo po kayo doon sa church na aking dinaluhan sa Los Biminda para nakapakinig kayo ng 3 hakbang na dapat mong gawin kapag dumating ang isang opportunity or oportunidad sa iyong buhay. Alam niyo mahal kong mga kaibigan, sa buhay natin ay dumarating ang mga oportunidad na hindi natin inaasahan. Tama? Okay? Minsan lang dumating yan. Talagang, kumbaga ay hindi mo akalaing darating ang oportunidad. Mabibigla ka lang. Mabibigla ka pag dumating ang oportunidad. Ang tanong ngayon ay, ano ang mga hakbang na gagawin mo pag dumating ito? Kaagad ba'y susunggaban mo na wala kang hakbang na gagawin o step by step? Kasi kung susunggaban mo kaagad, hindi mo na isalang-alang ang ibang bagay, baka ikaw ay mabigla. Okay? Baka sa halip na ikaw ay masaya, magiging malungkot. Okay? Tandaan po nyo? Sa halip na ikaw ay maging maligaya, magiging malungkot ka. Sa halip na inaasahan mo yung malaking pagpapala, uy, hala, mayroon. Hala, ay lapu-lapu ulit. Oh, mga kaibigan, lapu-lapu ulit, maliit nga lang. Yan. Dami nang nahuli ko mga kaibigan. Hindi lang ito 20, baka almost 30 na po ito. Tingnan natin mamaya. Na kapag dumating ang oportunidad na minsan lamang o di kaya tinatawag na pambihirang mga oportunidad, kaagad-agad ay isipin natin yung 3 hakbang na gagawin mo para ikaw ay makasiguradong tama ang direksyon mo. Kasi kung hindi, ay baka magkamali ka. Okay? Halimbawa, mayroong umalok sa iyo ng trabaho. At ang trabahong inaalok sa iyo ay ikaw ay mag-abroad o bibigyan ka ng trabaho sa abroad. Kagad-agad, simple pera ito, malaki ang pera doon. Sunggab ka agad. Kagad-agad ipinagbili ang kalabaw, nangutang, 5-6 o ano man para mayroon kang magastos papunta sa ibang bansa para magtrabaho. Hindi mo man lamang tinanong yung 3 hakbang na gagawin mo. Ang unang hakbang na gagawin mo ay kapaki-pakinabang ba itong oportunidad na ito? Hindi ba maapektuhan ang aking relasyon sa aking Panginoon? Hindi ba maapektuhan ang aking relasyon sa pamilya? Yan ang mga tanong. Hindi ba maapektuhan ang aking kalusugan? Baka ang papasukan mo doon ay chemical factory. Kaya kaagad-agad hindi sunggab. Ang sabi ng Panginoon sa James 1, chapter 1, verse 5, if you lack wisdom, ask God
and He will direct your ways. Kapag kailangan mo ang karunungan ng sabi ng Biblia, humingi ka sa Panginoon at pagkakalooban ka ng direksyon sa iyong buhay. Yun ang sabi. Kaya kailangan ang tanong kaagad kapag dumating ang opportunity, kapakipakinabang ba ang oportunidad na ito? Opo, sasabihin mo, malaking pera ito, opportunity dito, makaka-abroad ako. Pero isaalang-alang mo rin, kapakipakinabang ba ito sa pamilya? Opo, sapagkat marami ako may papadalang pera. Okay. Kamusta naman ang relasyon ko sa Panginoon? Ako kaya ay patuloy na makapaglilingkod sa Panginoon? Makakasimba pa kaya ako? Masusunod ko kaya ang kalooban ng Panginoon kapag tinanggap mo ang trabaho? Ito lahat itatanong mo yon. Okay? Kapakipakinabang kaya ito sa aking kalusugan? Baka naman, bandang huli, uuwi ako, may sakit. So yun ay iyong tatawan. Pag ang natuklasan mo ay puro positive, abay, go ahead. Sapagkat maganda. Sapagkat yung unang hakbang, pasado ka. Okay? Naging kapakipakinabang both side, lahat. Anggulo, lahat ng anggulo ay kapakipakinabang. So, pasado ka sa number 1. Pasok tayo sa step number 2. Handa ka bang magsakripisyo ng isang bagay para lang matamo ang oportunidad nito at para lang ma-accomplish mo ang iyong vision o mission sa buhay? Handa ka bang magsakripisyo ng mga ilang bagay? Halimbawa, iiwanan mo ang pamilya mo. Naisip na po ba niyo yon? Nung kayo'y magkasama dito, kahit ang inyong pagkain ay simple, pero maligaya kayo sapagkat makasama mo ang misis mo, kasama mo ang mga anak mo. Handa mo bang isakripisyo yon? Timbangin mo mabuti. Sapagkat kung hindi mo gustong isakripisyo yung kaligayahang nararanasan mo, nakasama mo ang mga anak at pamilya mo, at baka ikaw lamang ay malungkot doon at ma-depressed, ibig sabihin, negative. Dahil ang misis mo, tutol, umiiyak. Ang mga anak mo, maliliit pa at nakakailangan nila ang father figure. Lalo pag binatilyo na at ayaw ng binatilyo na maalis ka sapagkat ikaw ang modelo niya. Itutuloy mo po ba na pumuntang abroad kahit alam mong isasacrifice mo yung pagkakataong yon na maging model ka ng iyong anak at maturuan mo siya at mapalaking tama? O hahayaan mo ang iyong binatilyong anak na iwanan at siya ay maging vulnerable sa mga barkada dahil wala siyang father figure na magririnda sa kanya? So isipin mo yon, mahal kong kaibigan. Himbawa, okay, handa mo bang isakripisyo ang iyong kalusugan? Kasi hindi mo pa alam kung anong trabaho doon. Baka ang tulog mo lamang ay 3 oras. Kasi kung katulong ang iyong papasukan doon, baka ikaw ay patrabahoin hanggang gabing-gabi na. So, kamusta yung kalusugan mo? Kaya marami akong naririnig na umiiyak na gustong-gustong makauwi na sa Pilipinas sapagkat wala nang ginawa yung amo ay bugbugin siya. Yun mga kaibigan ang problema. Kailangang handa tayong magsakripisyo kung kailangan natin yung oportunidad na dumating sa atin. At kung hindi ka willing, ayun, mayroon mga kaibigan. Uy, lapu-lapu na naman. Uhuy! Tamo mga kaibigan, lapu-lapu na naman. Ayan. Sana nga tayo mga kaibigan. Nasa step number 2 na tayo. Handa ka bang magsakripisyo ng ilang bagay alang-alang doon sa iyong sinagot na yes na unang step? Pasado ka doon. Dito sa number 2, ang tanong, pasado ka pa rin ba? Handa mo bang i-sacrifice ang happiness ng pamilya mo? Handa mo bang i-sacrifice na ang misis mo ay baka mapanganib ang kanyang kalagayan?
Okay? Tulad ng nababalitaan, ang iniwang anak ay 2 nung nag-abroad si mister. Pagbalik 3 na ang anak. Ang tanong, saan galing yung isa? Mahal kong mga kaibigan, marahil ay dapat pag-isipan mo yon. Mayroon kang tinanggap na isa na wala yung isa. Timbangin mo, alin ang mahalaga? Yung sweldo mong malaki-laki doon o yung asawa mo? Yung malaking sweldo mo doon o yung anak mo? Timbangin mo, handa ka ba na mag-sacrifice ng ilang mga bagay na mahalaga alang-alang sa isang bagay na dumating na oportunidad sa iyo? Yan ang tanong. Ako ay nagpapaalala lamang, baka sakaling yung iba ay hindi nila na naiisip yung mga bagay na yun. Ang pangatlong hakbang, you should learn how to say no. Anong ibig kong sabihin, mahal kong mga kaibigan? Bilang isang tao, mayroon naman tayong prinsipyo. Kapag nakita nating nanganganib, mas malaki ang disadvantage sa ating ginawang desisyon. Mas malaki ang disadvantage. We should learn how to say no. Dapat magsabi tayong no. Wala tayong prinsipyo. Dapat may prinsipyo tayo. Ayaw ko. Bakit? May isa lang alang masasacrifice ang aking pamilya. Masasacrifice ang aking trabaho. Masasacrifice ang aking kalusugan. So mahal kong mga kaibigan, yun ang aking message sa inyo. At ako'y uuwi na rin pagkat dami na rin akong nahuli. Ang aking message lamang sa inyo mga kaibigan, pakatandaan ninyo, magiging kapaki-pakinabang ba ito sa aking buhay, sa aking pamilya, sa Diyos, sa aking kapwa. Number 2, handa ba akong mag-sacrifice ng ilang bagay? Isasacrifice ko ba ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking asawa? Jesus. Hay. Iyan, lapu-lapong maliit at pawala natin ito. Yan. Ubusin na lang natin ang pain. Okay? So yun mga kaibigan. Kung ayaw nating ma-sacrifice ang mas mahalagang bagay, huwag nating tanggapin at panghimasukan ang isang oportunidad na dumating. Pero kung ang oportunidad ay pabor at maganda at makakatulong at kaunti ang maisasacrifice mo na advantage, ay tanggapin natin at para tayo'y magpasalamat sa Diyos. Pero kung nakikita mong negative, handa ka dapat magsabing no. You should learn how to say no. No is no. Yes is yes. Bye-bye. See you again next time.